ang gagawin naman natin ngayon ay pumunta sa VirtualBox para dito tayo mag-install at mag-configure ng Windows Server. Ang una natin gagawin ay pindutin yung New, tas lagay lang yung pangalan na Windows Server sa my name field. Tas pindutin yung Finish. Tas pindutin lang yung Settings, tas dito tayo magko-configure ng mga storage. Dito, ilagay lang kung ano yung kaya ng device nyo. Tas dito, pindutin lang yung Windows Server.bdi, tas ilagay yung Windows Server na BDI. Tas dun sa may empty, lagyan nyo rin ng laman yung optical drive. Lagay lang yung dinownload na ISO. Tapos, click lang yung OK. Tas, start na yung machine. Tas lang. So, yan na siya guys. Hintayin lang na mag-download or mag-loading or matapos yung loading. So, pagkatapos ng loading, yan na yung magpapakita or magpaprompt. Click lang yung next. Tapos, pinutin yung install now. Hintayin lang na matapos yung loading. Tapos, pindutin lang yung ikalawang choice, which is yung Windows GUI. Tapos, click next. Tapos, i-accept lang yung license terms. Tapos, next ulit. Pindutin lang yung custom. Tapos, pindutin lang yung drive partition 2. Tapos, click next. So, pagkatapos ma-install, magpapakita yan. Maglagay lang tayo ng password. Tapos, re-enter lang. Tapos, click finish. Lagay lang yung password na ginawa natin kanina. Pindutin lang yung no. Tapos, I-minimize lang natin. Pumunta sa ibaba at right-click, kasi pindot ang open at pumunta sa Ethernet at i-click ang properties. Tapos, piliin ang IPv4. Tapos, ilagay ang IP address at ang kanyang subnet mask. Tapos, i-click ang OK.
Tas i-click ang OK. Tapos close. Tapos pumunta sa pangalawa sa change. At ipindot ang turn on sa itaas at ang turn on din sa ibaba. Save changes i-click. Tapos i-exit. Tas ayan na ang ating Windows Server 2012 at na-configure na rin natin.